Nakapila ka sa Starbucks, tas may dumaan, naka-iPhone 16, naka-Jordan, naka-Apple Watch. Ang linis ng forma, ang yaman ng dating. Pero pag binuksan mo ang GCash niya, 83 pesos. At next week, due na ang credit card niya. Mukha bang successful? Hindi, mukhang pagod. Pagod sa bayarin. Kasi sa panahon ngayon, ang daming may bagong gamit, pero walang bagong ipon. BNPL o Buy Now, Pay Later. 0% interest, 6 easy payments. Yes, madali lang bumili, pero mahirap matulog sa gabi. Kasi akala mo life hack, yun pala, silent budget killer. Anyway, pag-uusapan natin kung paano ka nilulubog sa utang ng mga pakit na promo tulad ng BNPL. At bakit ang tunay na astig yung simple pero walang luhutang. I'm Chan and welcome sa Pinoy Stealth Wealth, the channel na hindi nagpe-flex para lang maka-impress. Dito, we focus on real wealth, smart money moves at financial freedom. Pinag-uusapan din natin ang modest living, practical wisdom at kung bakit sa panahon ngayon, mas astig yung taong simple pero panalo sa buhay. Part 1, BNPL is the new 5-6, just trendier. Naalala mo ba yung mga Indian na nagpapautang sa kanto? Kung tawagin ay 5-6, cash o minsan hulugang appliances na sobrang taas ng tubo. Ngayon, masosyal na. BNPL o Buy Now, Pay Later. Mas masarap pakinggan, pero at the core, pareho lang, may utang ka pa rin. Hindi mo lang nararamdaman agad kasi hiwa-hiwala yung bayarin. Pero pag sabay-sabay na dumating yan, lagot na. Si RJ, call center agent, bumili ng gaming phone na 1299 per month. Okay lang, maliit lang daw. Pero sinabay din yung laptop at sapatos na pareho ring naka-BNPL. Ayun, nung dumating ang due date, yung sweldo niya, ubos. Ang ending, nangutang na naman sa loan app si RJ. Ang utang sa BNPL, parang trap. Hindi mo ramdam sa umpisa, pero masakit sa dulo. Part 2, Flex Now, Stress Later. BNPL feels smart at first. Hindi mo kailangan ng full cash, you feel in control, pero real talk. Hindi ito smart budgeting, kundi delayed regret. Buy now, panic later. Tanong, para saan ba yung binili mo? Kailangan mo ba talaga o dahil gusto mo lang mag-IG story na may caption na #deserve ko to? Si Lara, nag-BNPL ng Apple Watch, lahat kasi sa office may smartwatch na. Ayaw magpaiwan pero ngayon, hindi niya na mabayaran at tinatago na lang niya yung watch sa drawer. Napunta na sa stress yung dapat sana ay pang self-care. Tandaan, huwag mong ipasok sa hulugan yung bagay na kaya mo lang i-post pero hindi mo kayang bayaran. At kung binili mo yan para lang makasabay sa uso, baka hindi mo na pera ang problema, kundi pressure mula sa social media at minsan galing pa sa sariling insecurities. Part 3, you're not getting a discount, you're getting distracted. Save 3,000 pesos when you buy now. Wow, best deal ever. Not really. Pumunta ka sa app, nakita mo yung shoes na 5,999 daw, 1,000 pesos per month for 6 months. Pero may 300 pesos na processing fee. At kung cash mo babayaran, 4,999 na lang. So in reality, hindi ka nakasave. Na-distract ka lang sa kunyaring promo, nagmukha lang discount pero dagdag pala sa gastos. Lalo na kung sinabay-sabay mo. Isipin mo, 3 BNPL items na may ganitong hidden charges. Wala pang interest pero all-time high na ang stress. Minsan, hindi mo naman talaga kailangan ng bagong gamit, kailangan mo lang ng bagong perspective. Kung gusto mong matutunan tong mindset na to, subscribe ka na sa Pinoy Stealth Wealth, Real Talk, Real Goals, Real Freedom. Part 4, Real Flex, yung maipon ka, hindi yung bagong iPhone mo. Let's be real. Sino ang mas panalo? Yung naka-iPhone 16 pero nahihirapan sa 12 months to pay? O yung nakalumang Android pero may emergency fund, walang utang at konting ipon na lang, pwede na magsimula ng maliit na negosyo? Power is not in what you flaunt, but in what you quietly keep. Ang tunay na flex, hindi yung outfit o gadget mo, kundi yung peace of mind mo. Hindi yung presyo ng bag mo, kundi yung laman ng bank account mo. Kung kaya mong bilhin pero pinili mong wag muna, hindi ka mahina. Marunong ka. Part 5, Stealth Wealth versus BNPL Culture. Let's compare. Stealth Wealth, tahimik lang, walang update sa IG, pero may savings,
walang bagong gadget pero may investment sa stock market. BNPL culture, laging may parcel, laging may bago, pero kada katapusan naghahagilap ng pambayad sa card. Si Alvin, simpleng employee, naka-wired earphones pa rin, pero monthly naglalagay sa MP2, stocks at time deposit. After 3 years, may over 300k siya na hindi galing sa utang, kundi sa disiplina. Habang yung iba busy sa pag-upgrade ng AirPods, siya nag-upgrade ng buhay. Part 6. Don't trade your future for a trend. FOMO, peer pressure, inggit, all of that plays with your emotions. Si Kay bumili ng 50k phone through BNPL installment. Ang saya sa simula, pero nung nagka-promo yung online course na matagal na niyang gustong kuhanin, wala siyang pang-enroll kasi nagastos na niya. Sayang, dahil lang sa bagong phone, na-delay ang career development niya ng 1 year. Alam mo, hindi ka nagkukulang. Nalilito ka lang minsan sa dapat unahin. Ang good news, hindi ka pa huli sa lahat. Pero kung lagi nauuna ang gastos kaysa sa goals mo, baka maiwanan ka na. Part 7. Shift the mindset from consumer to investor. Instead of asking ano bang bibilin ko next sahod, try asking saan ako pwede mag-invest, paano ko mapapalago ang pera ko, anong gastos ngayon ang kaya kong i-delay para mas malaki ang return sa future. Sample mindset shifts. Instead of 2,000 pesos na shoes, i-invest sa MP2. Instead of 3,000 na earbuds, ipang-enroll sa online course. Instead of 5,000 na bag, ipang-simula ng small business. Build your future, one wise decision, and 1 peso at a time. Hindi lang dapat trending, dapat may returns din. Part 8. Stay quiet, stock heavy. Kung gusto mong yumaman, tahimik ka na lang muna. Di mo kailangan magpakitang gilas. Wala kang kailangang patunayan sa ibang tao. Di mo kailangan ng aesthetic life para lang masabing afford mo. Kasi kung totoong kaya mo, hindi mo kailangan pagyabang. Next time na makita mong may BNPL offer, huminga ka ng malalim, tanungin mo ang sarili mo, need ko ba talaga? May emergency fund na ba ako? Kaya ko ba siyang bayaran ng buo? Kung hindi, walk away. Hindi mo kailangan ng bagong gamit. Kailangan mo lang ng bagong perspective. Part 9. 5 stealth wealth hacks to avoid the BNPL trap. Number 1. Envelope system. Old school pero effective. Gumamit ng sobres sa pag-budget ng food, bills at leisure. Number 2. Autosave. Mag-set ng automatic savings kada sweldo. Number 3. Use it until it breaks. Gamitin mo ang phone, shoes, laptop hanggang masira. Number 4. Budgeting apps. Use Money Lover, Spendy, Good Budget, or Spreadsheet para lagi kang aware sa gastos. Number 5. 30-day rule. Kung hindi urgent, i-waitlist muna. After 30 days, i-assess kung gusto mo pa. Being smart with money isn't corny. It's powerful. Discipline is the real flex, and living debt-free, that is not just cool. That's freedom leveled up. Live smarter, not louder. Build quietly, stack steadily. And keep your wealth between you and your bank account. Kung nakaabot ka hanggang dulo, saludo ako sa'yo. Ibig sabihin, seryoso ka magbago. Hindi lang para yumaman, kundi para hindi na maging laging kapos. Kaya kung gusto mong marutunan kung paano maging wais, simple, pero panalo sa buhay, subscribe ka na sa Pinoy Stealth Wealth at ishare mo to sa tropa mong laging may bagong gamit pero laging broke. Laging may flex pero laging may reklamo sa bills. Laging one day yayaman ako pero laging una nabibiktima ng BNPL trap. Tandaan, hindi man tayo flashy pero future natin steady at happy. Subscribe na and see you in the next video.